Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan po natin ang ika-11 bahagi. Ano ba yung amoy daddy? Bakit sinasabi ni Mo na hindi ako amoy daddy? Samantalang ako naman yung daddy niya. Siguro ay tinuruan niya ni Yel na sabihin yun para masaktan ako. Labis-labis na nga yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos dadagdagan niya pa. Napaka-unfair naman na yun. Hinayaan niya nga ako na makilala yung anak ko. Pero parang hindi naman siya magiging malapit sa akin dahil lang sa hindi ako yung amoy daddy. Tangina, amoy daddy na yan. May ganoong amoy pala. Nang linggo na iyon ay sumama ako kina Azul at Lay na magsimba. Nag-text kasi sa akin si Lino para sabihin na idaan ko sa panalangin ng kagustuhan kong makasama yung anak ko. Baka daw kapag nagdasal ako ay bumait sa akin ng tadhana, kaya sumama ako sa mag-asawa. Isinama ko rin si Alex para hindi naman ako magmukhang tanga dahil sa kakairap sa akin ni Lay. Nang marating namin ang simbahan ay hindi pa ganoon karami yung tao. Pumasok kami ni Alex sa loob. I wore a purple shirt and a pair of semi-tight jeans. Ang kasama ko naman ay nakapolong shirt at blue pants. Nangingisig-ngisi siya sa mga babae. Ako naman ay hindi na siya pinansin. Lumapit kami ni Azul na nakasuot ng blue polo shirt at jeans. Nadatnan ko siyang pinunasan ni Lay ang noo. Mon, tawag ko. Lay, look at me. Oh, nakapasok ka pala sa simbahan nang hindi ka natutunaw. Mahimala, she said in her best Nora Honor mimic voice. Teka, blue, red, purple, kulang pa. Nasaan sina Power Rangers green at white? Pinaglilihian mo yata kami lahat ah. Komento pa ni Azul. Lahat kayo, wag lang. Alam nyo na. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Lay was still mad at me for doing that thing to Yela. Hindi ko rin siya masisisi. Pero naiinis ako sa kanya dahil inuunahan niya ako magsabi ng totoo. Ang alam ko pa nga ay mas nauna siya nang malaman ng tungkol sa mga anak ko kaysa sa akin. Isang bagay na hindi naman tama. Pero wala akong magagawa dahil ayoko mag-away kami ni Azul. Tahimik lang ako naupo sa tabi ni Alex na alam kong napakalalim ng iniisip. Maya-maya ay siniko ko siya para tanungin kung ayos lang ba siya. And he just nodded. Alam ko kung ano yung iniisip niya, pero hindi na ako kumibo. Sa pagkakataon ngayon ay pareho kaming may dalahin sa kaso ni Alex. Mas magaan lang kung tahimik lang siya. Palagi siyang ganoon. Hinihintay ko lang siya na magsabi. Iniikot ko na lang ang mga mata ko sa simbahan. Maya-maya ay si Alex naman yung sumiko sa akin. I look at him. Inginuso niya yung kanang direksyon kaya tumingin naman ako doon. Sa katapat na pew ay naroon na mag-ina ko. Hawak ni Yela Simon habang ang bata ay kumakain ng breadsticks. Ang taba ng anak mo. Narinig ko ang komento ni Azul. Inirapan ko siya. Paglabas ng anak mo puro patayan. Bulong ko sa kanya. Binirahan naman ako ni Lay sa braso. Aray! Daing ko. Nang muli kong tingnan ang pwesto ni Yela ay nakita kong nakatingin siya sa akin. Tinaasan niya ako ng kilay pagkatapos ay nag-alis ng tingin. May kung anong mabigat sa loob ko. Bakit ba hindi nalang bumalik si Yela sa dati? Kahit na iyong walang sex basta makasama ko yung anak ko. Gusto ko si Mon. Kapag kasi naiisip ko siya, nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa talaga. Na hindi ako na nagkapamilya lang. Naiinggit ako kay Lino. Siya kasi kahit magulo sila ng tatay niya, nakasama naman niya ng buo niyang pamilya. Nandiyan ang kapatid niya, si Mommy, at ang daddy Gino niya. Pero ako, nasa maximum security ang tatay namin ni Alex. Alam kong mamimiss niya din si Dad. Nagsimula na ang misa. Panaka-naka ay tinitingnan ko si Yela. Nakayuko siya at nagdarasal habang si Mon ay kumakain lang sa tabi niya. Kanina breadsticks, ngayon magic chips naman. Natutuwa ako habang nakatingin ako kay Mon, nakain lang ng kain. Siniko ako ni Alex. Ganyan ka din ba nung bata ka? Tanong niya. I was never a fat kid at school, pero natutuwa ako sa bata. Para bang wala na siyang ibang ginagawa kundi ang kumain. Natapos ang misa na halos hindi ko napansin. Panay kasi ang sulyap ko sa anak ko. Ano ba? Lapitan mo na. Siniko ulit ako ni Alex. Lumapit nga ako. Kahit naman hindi niya sabihin ay pupuntahan ko talaga yung mag-ina ko. Mommy,
Karga mo ako? Anak, gugulong tayo. Mahinahon at nakangiting wika ni Yela sa bata. Walang ano-ano ay ako na nga kumarga kay Mon. Napangiwi ako pero sanay naman ako. Kasing bigat niya binubuhat kong weight sa gym. Ay, hello po, daddy na hindi naman amoy daddy. Ngumuso pa siya at pinagkrus ang kanyang mga kamay. Mon, baba ka na dyan. Uuwi na tayo. Narinig kong sabi ni Yela. Hindi niya ako tinitingnan. Why couldn't she look at me? After all the things and hardships we experience, ngayon niya pa ako hindi matingnan. Why? Why couldn't she be just like the old Yela I knew? Mommy, sabi po niyo kakain tayo. Anak, hindi ka pa ba nabubusog? Tila takang-takang tanong niya. Gusto ko po ng rice. Yela? Tinawag ni Lay si Yela at saka hinagkan sa pisngi. I could tell by the way Yela looked at her that she was very glad to see Lay. Ako, hindi ko nakikita sa mukha niya na gusto niya ako makita. She hated me now and I would do everything to make her remove that hate for me in her heart. Sa bahay na kayo mag-lunch. Nagluto ako ng fried chicken. Aya ni Lay. Mommy, gusto ko ng fried chicken. Sigaw ng bata. Napatawa ako. Tinakpan ni Yela ang kamay niya, ang bibig nito, at saka binawalang mag-ingay. He was just too cute and Yela looked extraordinarily beautiful. I didn't know if that's because of the fact that she carried my child in her womb for 9 months and that she was alone for that duration. Hindi ko alam. Basta ang mahalaga lang ay ang ganda niya. Sumama na kayo, Yela. Gusto daw ng pamangkin ko ng fried chicken eh. Ninisihan ko si Alex habang nakakabay sa akin. Tito ko siya, Mommy. Ako na yung sumagot. Oo, kapatid ko siya, Mon. Siya si Alex. Nagulat ako nang bigla na lamang siyang nag-dive kay Alex para ilagay yung mukha niya sa leeg nito. Mommy, amoy siyang tito. Tito ko po siya. What the fuck? Hindi ko napigilang mapamura. How come he smells like that when I don't even smell like anything near your father? Nasisimbahan ka, uy. Saway ni Lay sa akin. Nakita ko nakangisi si Yela sa akin. I knew that she put up the kid to this. Alam kong galit siya sa akin, pero sana hindi niya na ginagamit yung anak namin sa paghihiganti niya. Napaka-unfair. Pumayag siyang sumama sa amin sa bahay ni Azul. Sinabi niya susunod siya dahil may dala siyang sasakyan. Ako naman ay sumama kay Alex. Hindi ako kumikibo sa biyahe dahil inis na inis ako sa kapatid ko. Bakit siya amoy tito? At bakit ako hindi amoy daddy? Ano pa bang mong ginagamit, ha? Baby cologne, ikaw kasi hindi ka naligo. Maitim at mabaho yung budhi mo. Sa inis ay sinakal ko si Alex. Muntik pa kaming mabangga sa poste. Nang pakawalan ko siya ay sinuntok niya ako sa braso. Gago. Nginisihan lang ako ng kumag. Maya-maya ay dumating na kami sa bahay ni Azul. Nakita ko doon si Judes at si Lino. Nilalantakan na nila ang fried chicken ni Lay. Kasunod namin dumating si Yela. Si Mon ay tumakbo papasok sa bahay. Pare, by biik, malakas na sabi ni Judas. Binatukan ko siya. Tangina, parang siliway ng baby. Tumawa si Lino habang nakatingin sa anak ko. Inaasikaso ni Yela si Mon habang kumakain kami. No doubt about it. My son loved eating. Halos siya na ngayon nakaubos ng manok na luto ni Lay. Matapos kumain ay nakipaglaro pa ang mga ulol kong kaibigan kay Mon. Si Yela naman ay tumulong kay Lay sa kusina. Nang matapos sila ay nakita kong pumuslit siya sa likod bahay para manigarilyo. Sinundan ko siya and I was right. She was smoking. I cleared my throat. Alam kong galit ka sa akin, pero sana hindi mo ginagamit yung bata para pasakitan ako. Nang tingnan niya ako ay kunot na kunot yung noo niya. Naniningkit ang mga mata niya. Nagulat nang bigla niyang patayin yung upos ng sigarilyo sa mismong braso ko. Ulol, inis na sigaw niya. Hindi ko alam kung anong amoy mami at daddy para sa anak ko. Wala akong tinuturo sa kanya. Hindi kita sinisiraan. You want me to believe that? I hissed. Tuwang-tuwa kang nahihirapan ako, no? Tinulak niya ako. Oo, masama bang sa tagal ng panahon na nahirapan ako? Natutuwa ako na ikaw naman ang nahihirapan ngayon. Kung magbibilangan tayo, Daniel, kulang pa yan. Naisip mo ba kung anong naramdaman ko sa bawat pagkakataon na nagsisex tayo, pero pangalan ni Ava yung babanggitin mo? Or how low I think of myself every damn time you promise me that you will make it up to me, pero isang tawag lang galing sa kanya. Nakakalimutan mo na ako.
Anak ko lang ang nagpapasaya sa akin and frankly speaking, pagod na ako sa'yo at sa kahit na anong bagay na may kinalaman sa'yo. That night before the accident, sinabi ko sa'yo lahat para malaya na ako sa anino mo. Pero hindi mo ako hinayaang maging masaya. Ayoko mapahama ka nun, Yela. You were vulnerable. Could just told me the truth and let me live the life I deserve. And that is a life without you. Ano? Ipagdadamot mo sa akin ng bata? Galit na galit ako. Hinawakan ko siya sa braso. You're a trashy mom, Yela. Wika ako sa kanya. I bet Ava would be the best mom to my son. Yela teared up. Bigla ay gusto kong magsisi sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Lumayo siya sa akin. I never told you that I am a good mother. I have lost. Habang buhay kong pagsisisihan ay pinalaglag ko ang unang anak ko. Dahil natakot akong maramdaman niya yung pinaramdam mo sa akin. Pero alam mo kung anong hindi ko pagsisisihan. Ang ilayo sa iyo yung anak ko because Mon deserves the best. And you're not that, Daniel. Humikbi si Yela. Sana hindi na lang kita nakilala. Tumalikod siya. I ran after her. Pero hindi ko na siya naabutan. I'm sorry. Iniwasan ko si Daniel. Ayoko siyang makita. The mere sight of him made me angry. Gusto ko siyang kalmutin sa mukha hanggang sa mawala ang lahat ng balat niya. Galit ako. How dare he compare me to Ava? Wala siyang karapatan. Alam kong hindi ako perpektong ina sa anak ko, but I tried my best to make up for all my mistakes. Isa doon ang pag-aalaga ko ng maayos kay Mon. I would never, ever let anything hurt my little boy. Tiningnan ko si Mon sa tabi ko. Tulog na tulog siya habang ako ay binabagabag ng pangamba. Ilang gabi na akong hindi pinatutulog ni Daniel at lalo ko siyang kinamuhumuhian dahil doon. Sleep was my only way out of the pain he brought me, pero pati yun ay kukuhanin niya sa akin. I just wanted to sleep but he kept bagging my head. Niyakap ko si Mon. Medyo napangiwi pa nga ako nang sipain niya ako sa tagiliran. Napangiti ako. Ilan linggo na kaming tabi matulog pero hindi pa rin ako sanay na naninipa nga pala siya. I closed my eyes and tried sleeping but I failed. Hindi ko talaga kayang matulog. Hinagkan ko si Mon pagkatapos ay lumabas ako ng silid. Bumaba ako at nagtungo sa kusina. Kumuha muna ako ng isang bote ng alak. Pampatulog lang at inilabas ko rin ng isang kahan ng sigarilyo. Pumesto ako sa labas ng front door at naupo sa ikatlong baitang na hagdanan. I puffed and drank while looking at the vast darkness in front of me. Kailan kaya ako makakausad sa buhay nang hindi na ako lilingon pabalik sa kanya? All I wanted was to move on. Pero pinahihirapan ni Daniel ang lahat para sa akin. Sa nangyayari ngayon ay lalo kong gustong bumalik sa Austria at doon mamuhay ng tahimik na. Sasabihin ko kay Sunny ang lahat. Kung matatanggap niya si Mon ay walang problema. Pakakasalan ko siya. Kung hindi naman niya tanggap si Mon ay mamumuhay akong kasama ang bata. Hindi ko nahahayaang mawala sa akin yung anak ko. I just wanted a life with happiness at alam ko hanggang dito sa Pilipinas. Malapit kay Daniel ay hindi naman ako matatahimik. The man wanted nothing but to ruin my life. I didn't want to have anything to do with him anymore. Tama nang si Mon na lang yung remembrance niya sa akin. Gusto ko nang lumayo. Sa pagtingin ko sa kawalan ay para akong pinaglaruan ng imagination ko. May kung anong maliwanag na bagay ang huminto sa tapat ko. I saw a familiar build of a man who had a jacket and a brown overnight bag. Kumunot ang noo ko. Lumingon siya sa akin. Napatayo ako na makilala ko siya. Sunny? I mumbled. Halos takbuhin ko yung pagitan namin dalawa. Pagkatapos ay niyakap ko siya ng napakahigpit. I cried in his arms. Finally, after a long time, I felt okay. I cried to him. I apologized for being missing in action for a long time. I apologize for forgetting him and for whatever Daniel did to him. Hinahagkan lang niya ako ng paulit-ulit and maybe just to break the ice. He joked about my hair. I love your hair, hon. Wika niya. Pinahid niya ang luha ko. I'm here now. You don't have to worry about anything. Tumango lang ako. Niyakap ko siya hanggang papasok kaming dalawa sa bahay. Niisip ko si Mon at kung ano yung magiging reaksyon ni Sunny kapag nakita niya. Umakyat kaming dalawa sa itaas. I guided him to my room. Naroon si Mon. Bakit ko pa patatagalin? Kung mahal ako ni Sunny, tatanggapin niya yung anak ko dahil parte siya ng pagkatao ko. Who's that? Sunny asked when he finally saw Mon. I looked at him and cupped his face. He's my son. Nakita ko na gulumihan ng si Sunny.
Puno ng pagtataka ang mukha niya. I bit my lower lip. Was he gonna leave me now? What's he gonna say? Ngayon lang ako inabahan ng ganito. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin niya sa akin. Gusto kong tanggapin niya si Mon, pero paano kapag hindi niya natanggap yung anak ko? Did he come with amnesia? Palabiro pala talaga si Sunny, ngunit alam kong hindi biro yung sinasabi niya sa akin. Noon na ako napaluha. Pinagtapat ko sa kanya ang lahat-lahat. Ang tungkol sa pagbubuntis ko kay Mon, pero hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Daniel. Bahagi na siya na nakaraan kaya hindi na siya kailangan ngayon sa hinaharap. Matagal akong tinitigan ni Sunny. I know you need a lot of time digesting this, but I love you, Yela. Muli ay napaluha ako. Niyakap ko si Sunny. Ibig bang sabihin na yun ay tanggap niya ang bata? Ano bang ginagawa ko mabuti para mahalin ako ni Sunny ng ganito? Bigla ay lumayo siya sa akin. What did we talk about, smoking hon? He asked. I made a puffy face. I'm sorry. Sunny didn't like it when I smoke or drink. Okay lang sa kanya na uminom ako ng red wine because that's healthy. But smoking and drinking for him, it's a big, big no. Thank you, Sunny. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nang gabing yon ay natulog sa guest room si Sunny. Ako naman ay sa tabi pa rin ni Mon. Nakangiti akong nakatulog. Alam ko magiging okay na ako. Alam ko magiging masaya ako. Mahal ako ni Sunny at tanggap niya si Mon. Wala na akong hahanapin pa. Kinabukasan ay nagising ako sa halik ni Mon sa aking pisngi. Nagtatanong ang mga mata niyang bumungad sa akin. Mama? May tao po sa baba. Mommy, kulay white siya, saka parang si Ron Weasley sa Harry Potter. Hindi naman nagtagal ay pumasok si Sunny sa kwarto. He just ran away. I was just trying to feed him pancakes, love. Aniya, natawa naman ako. I sat up and looked at Mon. Mon, siya si Uncle Sunny, his mommy's boyfriend. He's also going to be your stepdad. Tumingin lang sa akin yung bata, pagkatapos ay lumapit siya kay Sunny. Tulad ng ginawa niya noon ay inamoy niya rin si Sunny pero agad din siyang lumayo. Amoy tao lang siya, mami. Hindi siya amoy daddy. Nakasimangot na wika niya. Pwede ko bang makita yung daddy ko na hindi naman amoy daddy? Mon was smirking at me. Narinig ko nagsalita si Sunny. The kid doesn't like me, hon. Nakangiting tura niya. I just made a face. Mukhang magkakaproblema kami kay Mon.